the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. Let all that is within me trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. Let us now praise the Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through their hand, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you brought the God to Philistines. And by your might, you sent your children peace. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. We will praise and lift you high, El Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shalom kura mahangkura masyada na hura makanda. Hallelujah, hallelujah. Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the pen,
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Manal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, kami patuloy na sumasamba sa banal at dakila mong pangalan. Loobin mo na kami patuloy din na gabayan, turuan at samahan. Pagalingin kung may karamdaman. Tugunin ang lahat ng aming mapangailangan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat sandali at ang lahat na tao makikinig ng mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y sa aming lahat magbigay liwanag at buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Reading from the Gospel according to Luke, chapter 11, verses 24 to 28. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then
it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Purihin ang Panginoon. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, "Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan." Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nadala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Brothers and sisters, ito ang magandang balita buhat sa Panginoon para sa ating lahat. To God be the glory. Yeah.
Hello? Asan yung dalawang kamay? Nandito ba yung karaan Sabado? Ano ang magandang balitang narinig nyo? Ha? God is willing. God is willing. Is willing to what? God is willing to heal us. God is willing to bless us. Ano pa? Na-bless na ba kayo? Gumaling na ba kayo? So wala tayong sakit ngayon? Talaga? Okay. Mayroon mas magandang balita ngayon. Lagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Sa sarili niyong ulo. Hindi sa ulo ng iba. God is not only willing to bless us or to heal us, but God is willing to make all of us a blessed person. Ibig ng Diyos na tayo gawing isang taong mapigit na mapalad o higit na pinagpapala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sino ang gustong maging higit na mapalad? Okay, lagay ang kamay nyo sa dibdib nyo para maunawa natin ito eh. Alam nyo, kahit yung makasalanan, pinagpapala din ng Diyos. Kahit matigas ang ulo, pinagagaling din ng Diyos. Kaya lang, hindi doon nagtatapos. May ibig ang Diyos na gawin sa atin na mas mahalaga doon. At yun ay tayo maging isang blessed person. Tayo ang kagayang tinatawag si San Lorenzo Ruiz na Blessed San Lorenzo Ruiz. Sabihin nga, banggitin yung pangalan niya, sabihin niyo, Blessed San Mariano. Dahil yung pangalan yung babanggitin niyo. Kung ikaw'y babae, Santa Barbara. Ulitin ninyo, Blessed San Mariano. Maganda pakinggan, di ba? Ngayong gabi, kung kayo makikinig, hindi lang kayo pagagalingin, hindi lang kayo pagpapalain, kayo ay gagawing isang blessed person. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pag sinabing blessed person, nandun na lahat. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen ba? Okay. Sa totoo lang, nagpamasahe muna ako lumabas. Kasi sumasakit ang baywang ko. Nalamigan siguro. Anyway, nung nagsisip mo na ang pare, tuwanto ako sa kanya eh. Sapagkat bihirang pare yung nagtatapos sa kanya salita ng purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Sabihin niya nga, purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Yan ang isang blessed person. Bukang bibig niya ang pagpupuri sa Diyos. Ngayon, pakikita ko sa inyo, gaano kahalaga ang isang taong tinatawag na blessed person at paano magiging mapalad o higit na pinagpala ang isang tao. Gusto niyong malaman? Okay, sabi na sa ating tinunghayan, as Jesus was saying those things, a woman from the crowd called out, saying, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Jesus replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it or puts it into practice. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Sino ang higit na mapalad? Sino ang higit na mapalad? Ang nakikinig ng salita ng Diyos
at tumutupad noon. Kayo ba ay tinutupad nyo na ang inyong naririnig? Ngayon kami makinig sapagkat sa totoo lang, minsan mahirap talaga tuparin ang simpleng ipinag-uutos ng Diyos. Bibigyan ko isang example na napakahirap gawin ng isang tao maliban sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon ay ang totoong pagpapatawad. Yung totoong pagpapatawad. Pag sinabing totoong pagpapatawad, pinatatawad ng buo na parang walang nangyari. Nagbabalik ang relasyon ng dalawa na parang walang nangyari. Fully restored ang relationship. Pero bihira po mangyari yun eh. Bihira. Ako sa ko'y naniniwalang may nakikinig ngayon na wasak ang pamilya. Dahil yung kanununuan nila, nawasak din. So nagtanim ng sama ng loob, yung lula at lola nila sa isa't isa. So minananong mga anak nila, minananong mga apo nila. That is a generation curse. One of the generation curses that breaks the family is unforgiveness. While I was meditating on this, I read a story about a family na akala yung isang anak na natili naghiwa-hiwalay, pinalayas ng lalaki yung babae, yung asawa niya, against the will ng kanyang mga anak. Nagluluhod, umiiyak mga bata, napatawarin nanay, pero hindi pumayag ang tatay. Pinalayas talaga. Lumayas naman, wala doon nila nagkita. Yung mga anak nila, nagtanim ng sama ng loob sa tatay nila. Hanggang sa nadala nung sila magpamilya na rin, hanggang sa minana rin ng kanilang mga anak. Sapagkat yan ay espiritong pasalin-salin. Kaya sabi ng sa unang talata, kapag ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala sa mga tigang na lugar naghahanap ng masasalinan. Tulad ng H1N1 ngayon, gumagala, nagpapalipat-lipat kung saan-saan sa bawat sulok ng mundo. Yan po ay isang salot na naghahanap ng malilipatan. Subalit sa santiling yan po ay balang malipatan, namamatay. Ngayon, pag walang masalina na tao, yung masamang espiritong umalis sa tao, babalik yun doon sa pinanggalingan. Aabutan niya, masaya at malinis, sapagkat kaalis lang nyo dun eh. Kagagaling lang. Ganyang kalagayan ng isang taong pinagaling sa karamdaman. Bagong galing, nagsisi, nung siya'y nahirapan na, humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad naman, pinagaling ng Panginoon, nang sa naging pagalingin, malinis ang kanyang sarili o ang tahanan ng Espiritu. Sapagkat ang katawan ng tao ay tahanan ng Espiritu. Pag wala sa atin ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng kadiliman mananahan doon. Pagbalik niya na kapag ang taong yan ay hindi po napuspos ng salita ng Diyos, ibig sabihin, binaliwala ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya nagbalik loob, bumalik sa dating katigasan ng ulo, aabutan niyang pagbabalik na masamang espiritu, yun ay may kasamang pito pa na mas mababangis. Kaya lalong sumasama ang kalagayan ng taong yun. Sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay naglilinis sa isang tao. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos at tinatanggap ito, nililinis ng salita ng Diyos. Amen? At sa sandaling yan na tayo ay nilinis ng Panginoon, malinis ang konsensya, malinis ang kalooban, makakaharap tayo sa Diyos, anumang ating hingin, tiyak kanyang ibibigay. Amen? Okay. Ulitin ko po, tayo po yung naghahanda. Siguro nga kahit sumakit ang aking baywang sa kaya ikot ko dyan. Kinakausap ko yung mga kontraktor kasi kako, ilang buwan na, ilang linggo na lang yan. Hindi pa kayo tapos. Siguro nakukulitan na lang sa akin, hindi na kumikibo. Anyway, it is my prayer na lahat makapapasok sa templong yan, pagpapalain ng Diyos. Amen? So tayo po ay paghanda natin ng sarili tulad ng
I am praying and making a vision na pagtatalaga niyan ay tulad ng pagtatalaga ng templo ng Diyos ng kapanahonan ni Haring Solomon. Nang araw na yon, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng templo at labas ng templo. Lahat na dumating doon, pinuspos ng Panginoon. Taas ang kamay niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat bago dumating ang araw ng pagtatalaga, isang buwang nagtika ang lahat. Nagayuno, nanalangin, nangumpisal, inihanda ang kani-kanilang sarili bilang malinis para humarap sa Diyos. At ito po ang aking bilin sa inyong lahat. Maging kayong nariyan sa malayong lugar, all over the Philippines or around the world, balita ko, sa Australia, isang eroplano ng buo nilang napuno. Balita ko naman sa Iloilo, lahat ng eroplano ay fully booked na sa buwan ng Agosto. Papunta rito, pati mga barko, fully booked na rin. You book na kayo in advance sapagkat malaki daw ang binibigay discount kapag kayo ay nagbo-book in advance. Huwag niyong iisipin na wala kayong pamamasahe sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo. Amen ba? So tawagan niyo ang inyong mga kaanak, kaibigan, si iba't ibang dako. Dalhin natin sa araw na yan at ako'y naniniwalang may himalang gagawin ang Diyos sa dakong ito. Taas natin ating mga prayer request. Hahanda kayo every Saturday ng isang special prayer request for a miracle on August 20. And that is also my prayer request that all your prayer requests will be answered by God. Taas natin at sabihin natin, Jesus, una sa lahat, ako po'y taos-pusong humihingi ng kapatawaran sa mga bagay-bagay na hindi ko nagawa mula nang marinig ko ang inyong salita. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling ko po na ako'y inyong tulungan na maisabuhay ko ang mga aral na inyong pahatid sa akin nang sa gayon ang buhay na laan nyo sa akin ay aking matamo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mga kahilingan, lahat ng aking mga gagawin araw-araw upang ito'y magbigay dangal, luwalhati sa inyong banal na pangalan. Kung ako'y nagkakasakit, inyo pong lubosang pagalingin. At sino mang nagkakasakit sa pangalan ni Jesus, kapag aking napatungan ng kamay, sila rin ay gagaling. Amen? Amen. O, kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, Mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. tapos ka na. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Mataman matanda, lahi may pagkaya. Pag narinig ka na nagsalita, sasabihin mo ibang-ibang kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God,
prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y mayaman at matuwina. Thank God pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Okay, makakauwi na kayo. Sige pa po tayo sandali, tayo ay makinig ng munting aral na ito. Kayo makikinig ba? Tandaan nyo, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang tanong ko ay, bakit sila nagiging higit na mapalad? Why are they called blessed persons? Why do they become blessed persons? Bakit? Bakit nagiging higit na mapalad ang taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at ang kanyang naririnig, tinatanggap sa kanyang puso at kanyang ina-apply sa buhay? Kumbaga, nakikinig ba kayo? So, ang sabi ng Panginoon Kristo, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So, ang tanong ko, ni isang gabi, bakit nga sila nagiging higit na mapalad? Kaysa doon sa basta nakikinig lang. Kasi may mga taong nakikinig nga naman, pero walang pagbabago ang buhay. Umiikli ng umiikli ang palad. Sa halip na lumalapad ang palad, lumilit na lumiliit ang palad. Bakit sila nagiging higit na mapalad? Gusto yung malaman? Okay. Ito'y hango sa aking nasumpungan sa Biblia. First, they are called blessed persons. Higit silang pinagpapala kapag sila ay nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang salita na naririnig nila sapagkat sila ay nagiging wise. Narinig niyo yun? Yung taong nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy nakikinig at patuloy na sinasagawa ang kanyang naririnig, siya po ay nagiging wise. Wise person. Matalino. Hindi ba sinisigaw natin? Happy and prosperous talaga. Ano yung susunod? Magaling na. Matalino, di ba? Kasama doon. Now, bakit nagiging matalino? Bakit nagiging matalino? Kailangan natin ang ganong katalinuhan. Alam mo, sa totoo lang, kailangan din niya mag-aral. Pero, maraming nagtapos sa kolehiyo. In fact, marami dyan mga doctorate degree pa, master's degree pa. Pero, nagkakawindang-windang din ang buhay. And most probably, baka yun ay mapunta sa sa hindi dapat puntahan. Bakit? Iba kasing katalinuhan ang binibigay ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 7 verses 24-25, it says, "Therefore everyone who hears these words of mine," Jesus said, "and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it, yet it did not fall, because it has its foundation on the rock." So ang taong patuloy nakikinig sa salita ng Diyos at ito'y kanyang isinasa buhay, nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nagtataglay siya ng kakaibang karunungan. Kumbaga nung una, madali tayong maswindel ng mga magagaling magswindel dito sa mundo. Alokin ka lang tumubo ng 10%, pasok ka naman. Alokin ka lang ng double your money, pasok ka na naman. Alokin ka lang nababahagyan ka ng kayamanan ni Marcos, magbibigay ka naman ng 10 piso. Hanggang ngayon, mayroon daw ganyan eh. Si Mil lang, sabi niya, mahirap na siya.
Ano pang asahan yung bibigay sa inyo? Huwag kayo nagpapadala sa kanya mga kwento ng tao. Kung totoong sa kanya ang pera kayamanan na yun, ba't kayo hingaan pa ng 10 piso? Yun ay, ang nadadala doon ay mga taong walang talino na galing sa Diyos. Bakit? Yung totoong may pera, hindi ka hinim pera. Bibigyan ka pa ng pera. Yun, for example, yung naluloko ng mga budol-budol. Naalala ko sa Morsol, may lumapit sa akin na budol-budol. Pinakitaan siya ng isang bundle na pera. Ibibigay daw sa kanya kung bigyan niya siya ng 10,000. Kako, ano ka? Kung pera yun, bibigay sa yun. Tapos papalitan na ng 10,000. Yun daw kalahating million bundle na yun. Common sense naman, ano? Diba? Pero bakit na bodol-bodol pa rin? Walang talino na galing sa Diyos. Madaling lukuhin ng mundo. Amen? Kaya, ayan, ang nangyayari, puro kabiguan sa buhay. Puro problema sa buhay. Hindi naman kalooban ng Diyos yan na tayo ay, sabi nga sa banal na mesa kanina, yung mga binasa kanina doon, hindi nga kalooban ng Diyos na mamatay tayo eh. Narinig niyo, di ba? Hindi kalooban Diyos, hindi kalulugod ng Diyos na tayo na mamatay. Sapat binigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganapat kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya lang, nilinlang tayo ng demonyo. Sa kanyang salita, sa halip na pakinggan salita ng Diyos, yung salita ng demonyo ang ating pinakinggan. At ginagawa pa rin ng demonyo ngayon. Pag nakikinig sa salita ng Diyos, sabihin nila, maniwala ka dyan. Matagal na kayo niluluko niyan. Nagpapayaman lang yan. Kaya hanggang yun, hindi kayo mayaman sapagkat pinakikinggan nyo yung salita ng Diyos. Ay, yung salita ng demonyo. Pakinggan nyo at isabuhay yung salita ng Diyos, pagyayamanin kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, they become wise. Sapagkat sila nagiging matalino, yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sapagkat malidiscover mo, totoo pala yung sinabi ng Diyos. Amen? For example, yung sinabi ko kanina, isang bagay na mahirap gawin ng tao yung pagpapatawad. No? Pero sa totoo lang, kaya ni-insist na Diyos tayo magpatawad sapagkat kailangan natin patawarin din tayo ng Diyos. Pangalawa, sa totoo lang sapagkat tayong hindi nagpapatawad ang may pananagutan sa Diyos at problema sa ating sarili. Pag naalala natin yung taong yon, ma-mention lang yung pangalan taong yon, umaakyat na yung dugo natin. Amen ba? Kung sa babae pa naman yan, ayan ay mamanahin na yung mga anak sapagkat masususo sa inyo. Kaya kung kayo ay magbubuntis, kung gusto niyo mga anak ay pagpalain ng Diyos, magpatawad na kayo. Patawarin niyo ng mister niyo nagkulang sa inyo. Patawarin niyo ng biyanan niyo na kinainisan niyo. Palitan niyo ng pagmamahal. Makikita niyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Malalaman niyo, ito palang problema ko. Kaya minana pala ng anak ko. Kaya pala, yung galit ko sa nanay ko, galit din ng anak ko sa akin. Mana-mana yan eh. Kanina yung isang araw, mayroon ako narinig na patotoo, sinampal ng anak yung nanay. Hallelujah. Pero mo anak, sinasampal ng nanay. Sa loob-loob ako akong nanay noon. Niyari ko yun. Hallelujah. Pero tingnan nyo, mas kinasampal na kayong anak nyo. Ano, pinakulong nyo? Hindi, kasi mahal nyo sila. Lalo na ang Diyos. Kahit tayo nagkakasala na, hindi pa tayo hinuhulog sa impyerno sapagkat mahal tayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So if you want to become wise, listen to the Word of God and do it. Huwag ka na magsabing, mahirap yan. Huwag mo sabihin mahirap, hindi mo gagawa yan eh. Sabihin mo, madali yan. Sabihin niya nga. Ulitin nyo. Sasabihin ko, sabi ng Diyos, pagpatawad kayo, ang sagot nyo. Madali yan. Magbigay kayo. Madaling sabihin yan.
Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Proverbs chapter 2 verses 1 to 11 says, My son, if you accept my words, and store up my commands within you, turning your ears to wisdom, in applying your hearts to understanding, and if you call for insight, and cry aloud for understanding, and if you look for it as hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Wisdom will protect you. Wisdom will protect you. Ang karunungan na galing salita ng Diyos at nasubukan niyo sa pamagitan ng pagsasagawa niyo nung salitang narinig niyo ay magpoprotekta sa inyo sa kapahamakan. Wisdom that comes from God will protect you from the ways of the wicked, from men whose words are perverse. Iingatan tayo ng karunungan na galing sa Diyos, karunungan na galing sa salita ng Diyos, sa mga salita ng mga taong mahilig manlinlang. Kaya tayo ay hindi na malilinlang, sapagkat iniingatan tayo ng karunungang bigay sa atin ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So isiyan ang dahilan bakit tinatawag na higit na mapalad ang taong nakikinig at patuloy nakikinig at sinusunod ang kanyang naririnig. Tulad for example yung panawagan ng Panginoon, hali kayo, sabi ng Panginoon, kayong mga nasa malayong lugar na hirapan. Huwag lang kayo basta nakikinig sa inyong mga bahay, subukan niyong pumunta dito kahit maputik sa dakong ito. Pag naputikan ang paa niyo, gagaling ang karamdaman niyo. Amen? Paanyaya yun. Pero sabi ng demonyo, huwag ka nang pumunta doon. Nandoon naman ang mister mo na eh. Ha? Sabihin mo sa mister mo na lang, panalangin ka na lang. Okay, nandoon naman ang misis mo. Sabi, panalangin mo na lang ako doon. Alam nyo, hindi pwede yun. Sapagkat ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay personal. Ang kaligtasan ay personal. Ang pagpapala ay personal. Amen? Kaya ibig ng Diyos tayo ay personal na lumapit sa Kanya, makinig at sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second, lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, tumutupad noon at they become strong against all kinds of trials and persecutions. Sila ay nagiging matatag. Isang taong matatag. Isang taong kahit kamatayan, hindi na kinatatakutan. Isang taong kahit sinabi ng doktor, 3 araw ka na lang nakangiti pa at nagbibilin pa. Nangingimbita pa. Yan ang taong matatag. Isang taong sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Sasabihin niya sa doktor, Doc, thank you. Ha? Hello? Ay, alam nyo. Ako'y naniniwala nakikinig kayo. At ako'y naniniwala rin na magiging matatag kayo. Amen? O, yun sinasabi doon sa unang talata na tinunghay natin sa Matthew 7:24. Sabi niya, Therefore, everyone who hears those words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it, yet it did not fall, because it has its foundation on the rock. The foundation being referred to is the Word of God. Amen. Ang salita ng Diyos ay parang sulid na bato, buhay na bato, na kapag doon ka nakasandal, maski anong bagyong dumating sa buhay mo, hindi ka mayayanig. Hindi ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng anumang pagsubok na dumating sa buhay mo.
Sapagkat kahit ikaw ay isang blessed person o makasalanan, dumarating ang dagok sa buhay. Ang pagkakaiba ng taong nakikinig ng salita ng Diyos, tumutupad noon, nakatayo pa rin. Yung katabi, nakahandusay na. Sabi doon sa Salmo 91, 10,000 tao nakikita natin nagkakamatayan na. Pero tayo nanonood lang. Dumadaan din sa ating ipo-ipo, sa totoo lang, tumba na sila lahat. Pero tayong nakikinig na salita ng Diyos at nagsasabuhay noon, nakatayo pa. Nakatayo pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya itinuturing silang higit na mapalad. They are blessed. Meron mo yan, nagkakatumbahan na lahat, umurong na lahat, nag-backslide na lahat. Ikaw hanggang ngayon, naririto pa sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yung iba nga, tumalikod na sa Diyos eh. Pero tayo kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naririto pa rin tayo. Sapagkat alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And third, sila po ay tinuturing. They are called blessed persons because everything their hands touches is blessed. A blessed person, malalaman niyo at makikilala isang taong pinagpalan, higit na pinagpalan na Diyos sapat anumang hipuin ng taong yan. Pagpapalain ng Diyos. Anumang gawin ng taon yan, pagpapalain ng Diyos. Kahit po yan ay magbabarbecue lang, nakapagpatapos na ng 4 na anak, puro doktor. Mabenta pang barbecue niya, hindi pa nagbabayad ng tax. Talo niya yung mayayaman, bagsak na. Marami ng problema. Pero yung blessed person, may nakita ko sa isang palabas television, ang trabaho lang niya kung ano, nagtitinda ng talbos na kamuti. Pero ang ganda ng katawan niya. Sirkira pa siya. Nag-aaral ang mga anak niya sa kolehiyo. Talbos ng kamuti lang. Bakit? Sapagkat siya ay higit na pinagpapala ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos na kanyang tinutupad at sinasabuhay. Nang tinanong kung mayroon siyang kaaway, sabi niya, wala ho. Maraming umaaway sa akin, pero lahat yun, bago pa ako inaaway, pinatatawad ko na. Kaya wala siyang daladalahin sa buhay. So yung isang blessed person, hindi pa inaaway yan, pinatatawad na. In fact, naghahanap pa ng kaawayan eh. Para mapatunayan sa sarili niya kung talagang siya ay blessed. Bakit? Para mapatunayan na blessed person kapag may kaaway ka? Sa halip mong labanan, minamahal mo yung kaaway. Sapagkat sabi sa Biblia, ibigin nyo ang inyong mga kaaway, huwag nyo silang paghihigantihan, sapagkat akin ang paghihiganti, sabi ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, everything their hands touches are blessed. Yan ang blessed person. James chapter 1 verses 20 to 25 says, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal na nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat na kanyang gagawin. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Yung taong dati tamad, walang pakialam sa buhay at sa kanyang mga kasamaan sa bahay, pag yan inabot ng salita ng Diyos, nakinig at tinanggap ang salita ng Diyos, magiging masipag yan. Magiging masipag yan, manila kayo. At hindi, alam, magugulat kayo.
Sa pagsipag niyan, lahat na gagawin niyan, pagpapalain ng Diyos. Kaya panalangin natin yung ganong mga tao. Huwag yung sinasabing, batugan ka kasi, batugan kasi. Batugan ka kasi. Kasi kung anong sabihin natin, yung paninindigan nila. Ikaw nga, sabihin siya, pangit ka kasi, pangit ka kasi. O hindi ba sasabihin mo, harap ka sa salamin, pangit pala ako. Diba? Yung kasi naririnig mo eh. Pero pag may nagsasabi sa iyo, minsan ka lang nasabihan, oy, ang ganda mo naman. Nako, tumitibok ang puso mo. Diba? Diba? Sa totoo lang, tayo dapat katulad ng Diyos. Nilakha tayo niya na kanyang kawangis kalarawan. Sa anong bagay? Sa kanyang katangian. Ang isang katangian ng Diyos, lahat na kanyang ginawa, pinupuri niya. Lahat na kanyang nilikha, pinupuri niya. He appreciated everything He did. Pagkatapos na likhain, yung mga ibon, sabi niya, oh, ang ganda nito. Nang likhain niya si Adan at nakita niya, sabi niya, ang gwabo talaga ni Mariano. Amen? Hallelujah. Oh, yung isang ina, na ang kanyang anak na ipinanganak ay tapyas ang ilong. Ano, pipintasan ng ina yon? Sasabihin mo ba, ay naku, bakit tapyas ang ilong nito? Sasabihin mo, oy, special ito ah. Special na ilong ito. Ang ganda nito, tulad ng nanay niya. Amen ba? Yan ang Diyos. Lahat na kanyang ginawa, in-appreciate na, He saw it was good. Sabi niya, it was all good. Lahat maganda. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na masama. It's all good. God is good. All the time, God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, that we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. So I made all the plans He had for me. My life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time.
Purihin ang Panginoon. Hinahanap ko yung malakas na sigaw na yan. Pag seryoso ang ating usapan, tahimik kasi kayo lahat. Okay, manatili kayo tayo sandali. Lilinawin ko ang lahat ng bagay nito. Pinag-usapan natin ngayon, hindi lang ibig ng Diyos na tayo ay pagpalain. Hindi lang ibig niya na tayo ay pagalingin. Hindi lang ibig niya na tayo iligtas. No? Kundi higit pa roon, ibig niya tayo ay maging mga taong higit na pinagpala. Blessed persons. So ang binabahay ko sa inyo ngayon ay yung nangyayari sa isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay niya ang kanyang naririnig. So fourth, higit na pinagpala ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ito sapagkat makararana sila at makakikita sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Andiyan pa ba kayo? Taas ang kamay nyo. Baka hindi nasundan ito. Taas ang kamay nyo. Higit na pinagpapala at higit na mapalad ang taong patuloy nakikinig ng salita ng Diyos at isa ni sa gawa niya ang kanyang naririnig sapagkat makakikita sila, makararana sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In other words, you will see by yourself, with your own eyes, experience with your own body, in the Spirit, the miraculous deeds of God. Ang mga mahimala, kababalaghan, kamangha-manghang gawa ng Diyos, mararanasan lang natin at makikita natin kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kalinga. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kasiyahan. Ikaw at ako ay makinig ang salita ng Diyos upang tayo'y magpalain. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagbibigay sigla. Ikaw at ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Ang salita ng Diyos, purihin natin si Yahweh. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang Diyos ng pag-ibig. Ihayan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng butihan. Ang salita ng Diyos nagbibigay kasiyahan. Ikaw at ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y magpalain. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-ibig. Ikaw at ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Ang salita ng Diyos, purihin natin si Yahweh. Si Yahweh
Purihin ang Panginoon. Sa kamay nyo. Alam nyo, may mga taong hindi naniniwala sa himala sapagkat hindi naman nila kikita, hindi nila nararanasan. Yung sa totoo lang, kailangan ng bawat isa natin ang mga kamanghamangang bagay na tanging Diyos ang makagagawa. At yun makikita lang natin kapag nakinig tayo ng salita at ating isinagawa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ano ang unang kababalaghan at himala na ginawa ni Jesus? Tubig na ginawang mamahaling alak. Sino sa tingin nyo ang unang nakakita at nakaranas ng himalang yun? Sino? Kita niyo yan? Di nyo alam? Hallelujah. O, makinig kayo. Lagay ang kamay nyo sa dibdib nyo. Maria kayo ng Maria dyan eh. Hindi si Maria ang una nakakita. Pakinggan natin ito. John chapter 2 verses 3 to 9 says, When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Jesus said, There, woman, why do you involve me? My time has not yet come. Then his mother said to the servants of the wedding, Do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, Now draw some and give it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Sino ang una nakakita? Yung makatulong. Yung makatulong. Sapagkat yung makatulong ang pinagsabihan ni Jesus. Yung mga katulong ang nakinig sa salita ni Jesus. At yung mga katulong, anumang sinabi ni Jesus, kanilang ginawa. Kaya kitang-kita nila from the beginning to end how the miracle happened. So ang unang nakakakita, nakakaranas na makamangha-manghang gawa ng Diyos ay ang taong nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, at tahimik na kanyang isinasagawa ang bawat salita na kanyang narinig. Nakikita na niya ang nangyayari, nararanasan na niya, yung iba hindi pa. Hindi alam nung tumikim ng alak. Natikman niya ng mapakasarap, pero hindi niya alam kung saan galing ang alak na yun. Pero alam nung makatulong. Alam kung saan galing yung alak na yun. Alam nilang, yun ay bunga ng salita ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And brothers and sisters, the Bible says that Jesus does not change. The words of Christ does not change. It has never diminished. The power of the Word of God has never diminished. It is the same. Laging ganun pa rin. Kaya kapag ito, this ministry, to tell you the truth, as I was recalling in my autobiography sa aking librong ginagawa, ilalabas natin sa Silver Jubilee, natatandaan ko ng gawain ito nagpasimula nang ang salita ng Diyos ay dinala sa akin ng isang babaeng hindi ko kilala at walang nakakakilala. Hating gabi noong 1978 doon sa Philippine Heart Center, dila sa akin ang salita ng Diyos sa sulat sa Biblia at ang wika niya, huwag kang matakot sa kalagayan mo. Basahin mo ito at malalaman mong tapat ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And there is where I witness and experience the miraculous power of the Word of God, the written Word of God. And from that day on, my life changed, my direction in life changed. Yung aking hangaring magpakayaman, iniwan ko.
Nagtanim ako ng kayamanan sa kaharian ng langit. Inaani ko ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At nang isinagawa ko, every day, I see and experience the miraculous deeds of God. At ito ang aking panalangin, na kayong lahat na tinawag ng Diyos sa gawain ito, saan man pinanggaling man yung pinag-aralan, kalimutan nyo lahat yan. Tandaan yung salita ng Diyos, iyon yung isa buhay. Makikita nyo, binabahay kong ito sa inyo, mangyayari sa buhay nyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fifth, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. They find favor with God. Kapag tayo ay sumunod, naging masunurin sa salita ng Diyos, God is pleased with us. We find favor with God. At ang taong kinalulugdan ng Diyos, kapatid, tandaan niyo ito po galing sa Biblia. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, kapag may mga mangyayari sa mundo, ito ang inuunang iligtas ng Diyos. Ito ang unang inililigtas ng Diyos. Paano ko nalaman? Lagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Genesis chapter 8, verses 6 to 9. Nang magalit ang Diyos, sobrang galit. For the first time, nagalit ang Diyos sa lupa at sa lahat na may buhay sa lupa. And He decided to end the world. Tapusin ang mundo at ang lahat na may buhay sa mundo. That was done through the great flood. The Lord was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and the birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, because he walked with God. Kinalugdan si Noah sapagkat sa gitna ng baluktutan sa mundo nung panahon na yon, nag-iisa na lang si Noah nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad noon. Kahit siya pinagtatawanan na ng marurunong nung panahon na yon, inihayag pa rin niya ang salita ng Diyos na kanyang ririnig. Inaakay niya ang mga taong magbalik loob sa Diyos. Kinalugdan si Noah ng Diyos. Then suddenly, in the midst of God's anger, He remembered Noah. Tapos na ang mundo. Wala na tayong salinlahi kung hindi kay Noah. God decided to end everything because, sabi niya, bawat isinisilang na tao, masama talaga. Nasasaktan ng Diyos sa ginagawa ng tao. And it is happening today. The Bible says, as in the days of Noah, so shall it be in the days of man, in the son of man. Kung paano nangyari noon, nagpakasama-sama ang tao sa pagkapanahonan ni Noah, ganon din sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon, ang sabi ni Jesus, mayroon kaya kung abutang nananalig pa sa akin? Isigaw nyo. Sabay nyo, Panginoon, mayroon. Sa dakong ito, aabutan nyo kami. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And so, God in His anger suddenly remembered Noah. Hindi makakalimutan ng Diyos anuman ang galit niya, ang isang taong sa kanya ay nakikinig at sumusunod. Bago siya gumawa ng isang bagay, ang taong yun ay kanyang kakausapin.
Remember Abraham? Noong binalak ng Diyos na gunawin din ang Sodoma at Gomora, ang sabi ng Diyos, sobrang kasamaan ng dalawang syudad na ito. Tabunan ko na ito ng asopre. But suddenly, God remembered Abraham. He remembered Abraham because Abraham's nephew Lot ay nandoon sa Sodoma. Because of Abraham, naalala ng Diyos si Lot. So ang sinabi ng Diyos, hindi maaring gawin ko ito na hindi ko ipinapaalam sa aking kaibigang si Abraham. Biro mo yan? Diyos, ha? Bago gumawa ng isang bagay, magpapaalam dun sa taong kanyang kinalulugdan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. And so, remembering Noah, who walked with him. Pag sinabing, I walk with God, namuhay ako ayon sa salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Huwag niyo basta ito pinakikinggan. Pag tayo ay namuhay ayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin yun, namamasyal tayo sa mundong ito, naglalakbay tayo sa mundong ito, natutulog tayo sa mundong ito, nangangalakal tayo sa mundong ito. Kung anong ginagawa natin sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako magkakamba, di ako magkakalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan panas ko sa ilong, di ako malulunod. Tumaan panas ko sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako magkakamba, di ako makakalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilong. Tumaan man ako sa ilong. Di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakamba. Di ako makabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilong. Tumaan man ako sa ilong. Di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakaba. Di ako makakamba. Di ako Di mababalisa. ako makabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilong. Tumaan man ako sa ilong. Di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakamba. Di ako makakalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Aniwala kayo doon? Okay. Sa mga nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy nagsasagawa nito, they find favor with God. Sila'y kinalulugdan ng Panginoon sapagkat sila'y lumalakad, nabubuhay, nakasama ang Diyos. I'll give you one example and experience. Noon ako'y takot na takot talaga sumakay sa plano. No? Lalo na kapag dumadaan po doon sa, alam nga sa itaas, may mga bako-bako din dyan. Tulad ng makarsadang bako-bako. Ako, hindi bali mga bako-bako dito, at least nasa lupa ka na. Doon sa itaas,
Pagbagsak na ganyan aeroplano, na-experience na yun. Bumagsak mga 5,000 feet ang binagsak. Nagkalaglagan yung mga alagay ng ano. Ha? Sigawan ng mga tao. Pero yung sigaw nila, sigaw na nanginginig sa takot. Sapagat hindi nila alam. Ako, pag nanginginig na ang eroplano, simple ang nasabi ko, kako Panginoon, alalahanin mo ako, nandito ko. Lord, remember me, I'm on this plane. Kapag kayo ay namuhayan sa kalooban ng Diyos, kapag kayo ay dumaraan sa mga alanganin, simpleng panalangin lang, just remind God you are there. Nasa barko ka? Malulunod na ang barko? Huwag kang magpanik. Sumigaw ka sa Panginoon, sabihin, Panginoon, I'm here. Sabihin mo, Yahweh, nandito ako. Alang-alang sa'yo, yung barko nyon, hindi pa lulubugin ni Yahweh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Diba? Napakasarap lumakad na kasama ang Diyos. Dadaan ka sa panganib, no? Pero anong sabi ng Diyos? Aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Linawin natin yan. Pag sinabing kikilanlin, pag kinilala mo ang Diyos, pinakikinggan mo at sinusunod. Kung ako kinikilala nyo, makikinig kayo at susunod kayo. Pag sinabi kong sigaw, pag sinabi kong palakpak ng pito, pag sinabi kong talo ng pito, o, kita nyo? Di masaya tayong lahat. Pati ako nawala yung sakit ng balakang ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Nasa kamay nyo. Talaga masakit kanina yung aking balakang sa kalikod. Kaya ako'y nagpamasahe kina Brother Bay. Hindi ko sinasabi sa kanila, pero nag-iisip, sabi sa akin, hindi ka makakalabas dyan, hindi ka makakaatin ng mesa. Dumating yung pare natin, nakahiga ako dyan sa aking dressing room. Sabi ko, nalatatandaan ko, Lord, pag may gusto kang pagalingin, bakit nararamdaman ko? Kaya alam kong, ngayong gabi, lahat na nakinig ngayon, kung ikaw may karamdaman, tinandaan mo ang salita ng Diyos, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasa kamay nyo. Ganyan po, pag mayroon mahalagang pahayagan Diyos, tinitesting sa akin. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Alam kong pagtayo ko dyan, lahat na makikinig, inyong pagpapalain. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, balit tandaan niyo ang mensahe ngayon, God is not only willing to bless you and to heal you, but He wants to make you a blessed person. He wants to make you a very special person. Kinalulugdan niya. At kapag kinalugdan ng Diyos, kapatid, saan ka man naroroon, di ka malilimutan ng Diyos. Ano mang kalagayan mo, maalala ka ng Diyos. Isang sigaw mo lang. Buntong hininga mo lang. Marunong ba kayo magbuntong hininga? Ang buntong hininga ganyan, ay, Diyos ko. Sabi niya nga, ganyan lang, alam na ng Diyos ang gagawin niya. Walang nalilingid sa Kanya. That happens to me many times. Hindi ko na kailangang manalangin. I know my God is alive. I know my God is true. Totoo ang ating Diyos na sinasamba sa rakong ito. Totoo, higit sa lahat, ang salita niya ipinapahayag sa atin. Kung ito'y ating pakikinggan, tatanggapin at ating isa sa buhay, kapatid, you will become a blessed person or a special person in the eyes of the Lord our God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sixth,
ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, kahit na maingay ang eroplano, naririnig pa niya ang salita ng Diyos. Bakit? Sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, nilulukuban ng kapangyarihan ng Diyos. If we find favor with God, and the only way to find favor with God is for us to listen to Him and do what He says. Kaya sabi sa Matthew 28, bago umakyat ang Panginoong Kristo sa pabalik sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo magandang balitang ito, bautismahan niyo ang lahat ng bansa, gawin niyo sa mga alagad ko, bautismahan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Amen ba? At sabi ng Panginoon, sa lahat na susunod, sa lahat na makikinig, surely I will always be with them. Tsak yun, laging sasamahan ko sila. Laging iingatan ko sila. Amen? At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan. At kung may hilahil, ay sasakluluhan. Aking ililigtas. At ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, ang tatamuin ay kaligtasan. And so the sixth thing that God does to a man who hears the word of God and puts it into practice is the power of God will overshadow him. Di natin alam, tayo pala ay ninililiman. Kaya kung mayroon na magnanakaw dyan, mayroon ng hold-upper, hindi ka malalapitan. Marami na nagkwento narinig ko sa patotoo. Nilabas na yung kanyang mga relos, gamit yung pati cellphone sa kanyang bag. Yung bag niya mayroon, Ilsa na inahangkin, nakita nung hold-upper. Ang sabi ng hold-upper, ibalik mo lahat yan sa bag mo. Hindi ka kasama sa hold-up na ito. Narinig niyo? Amen? Hallelujah. Yung pala, disciple yung hold-upper. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Saan ko naman nasumpungan yan? Sabi mo, Brother Mike, saan mo naman nasumpungan yan? Okay. Let's go back to Mary. Si Maria na kinalugdan ng Diyos. Luke chapter 1 verse 20-37 says, the angel of the Lord came to Mary and said, greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. You will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Then Mary asked, how will this be? The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nang tinawag na si Maria ng anghel at nagpakilala sa kanya at binati siya na sabi niyang, Maria, higit kang kinalugdan ng Diyos. Nagulamihin si Maria. Di niya paano yung ganong pagbati. Di niya maintindihan. Tapos piniliwanag sa kanya, huwag kang magulmihanan, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos.
you find favor with God. Kinalulugdan ka. Kapag ikaw ay kinalugdan ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Kaya si Maria ay pinili sa karamihan ng babae at kakaiba siya. Pinili siya. Hindi pa rin manawa ni Maria. Nanginginig pa rin siya sa takot. Sabi ng anghel, huwag kang matakot. Sapagkat ikaw ay magdadalang tao. At tatawagin mo siyang Jesus sapagkat siya magliligtas ng inyong bayan. Sabi ni Maria, paano yun? Virgin ako. Wala pang humipo sa akin. How will that be? Sabi ng anghel, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Lililimang ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Taas ang kamay niyo. Anong ibig sabihin nun? Kapag tayo ay namuhay na kalugod-lugod sa Diyos at tayo nasa lilim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, brothers and sisters, the power of the Most High is upon you. Miracles will follow you. Susundan ka ng mga tanda, himala at kababalagan. Iyan ang 6 na dahilan kung bakit tinatawag na higit na pinagpala at mapalad, higit na mapalad ang taong nakikinig salita ng Diyos ang nagsasabuhay noon. Nasa lilim siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi sa kasulatan sa aklat ng Roma, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makakasira sa atin? Wala. Sapagkat nasa lilim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. And finally, Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, Inasaway, sabay-sabay awitin. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. yes! Finally, Ang buhay ko ngayon siksik ni buhay ko ngayon, siksik-lingling ng biyaya. Kung may pagsubok man, May pasubok Ay di man, alintana. ay hindi alintana. ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng Asa. pag-asa, kalakasan, Sa pagdahak, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. itaas sa mga kamay, awitin finally. Finally, Ako ngayon malaya na. ako ngayon malaya na. Finally, Ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Ako ngayon mapalad na. ako ngayon mapalad na. Finally, Sabay-sabay. yes! Finally, Minsan pa, anong nagalakan ang aking nadarama? sa tuwing ako'y Sa nakikinig, tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. nalaman ko ang Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. sa mga kamay ang hinilang pangako ng Diyos. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Finally, Sabihin natin, ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Malakas na sabihin, ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Tayo pong lahat, yes! Finally, ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, sisikling ng biyaya. kung may pagsubok, May pagsubok ay di pa, alintana. ay
alingana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa Tahak sa landas ng labanan. sabay-sabay na sa mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon malaya na. Finally, Ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Ako ngayon mapalad na. ako ngayon mapalad na. Finally, Sabay-sabay, finally, minsan pa finally. finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Tayong lahat ay tagumpay. Amen. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. yes! Finally, finally, Tayong lahat. yes! Finally, Yung malakas. finally, Sabay-sabay. finally. Okay. Hallelujah. Finally, makakauwi tayo ng maaga. Okay. The seventh is, nagiging higit na pinagpala o nagiging higit na mapala ng mga tao nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito sapagkat sila lang. Sila lamang. Ano kayo susunod doon? Sila lamang ang makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig niyo yun? Baka akala nyo, makakapasok tayo lahat doon. Ibig ng Diyos na makapasok tayo doon. Ibig ng Diyos na lahat ng tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Subalit, iilan lang. Bakit? Marami nga nakinig, hindi naman sumunod. Nagpatuloy sa kanilang mga lisyang gawa. Nagpatuloy sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pinagtawanan lang si Noah. Tulad ni Noah, pinagtatawanan lang si Brother Mike. No, maniwala niya kayo dyan, kay Brother Mike yung yan. Wala namang pinag-aralan yan, di man pare yan. Hindi nga ako pare, pero kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Taas kamay niyo. Sabihin niyo, Brother Mike, paano mo alam na kasama ang Diyos? Kung hindi ko kasama ang Diyos, hindi na ko ibabalik dito sa dakong ito. Kung hindi ko kasama ang Diyos, walang mangyayari sa pakikinig nyo. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, lahat na nakinig ng salita ng Diyos at magsasabuhay nito, makapapasok sa kaharian ng langit. Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo. Yun at gusto makapasok sa kaharian ng langit. Gusto nyo makapasok? O tandaan nyo ito, sapagkat ako ay talaga ang nagdadasal, sapagkat kakakulod, nahirapan ako dyan sa kasasalita ko. Mukha naman yatang ilan lang makakapasok eh. Hallelujah. Maski nga yung aking mga preacher disciple, marami hindi makakapasok eh. Makinig na po kayo sapagkat iba hindi po nadadala sa pagalingan o hindi nadadala sa kayamanan. Mayaman ka man, magaling ka man, may titulo ka man, magaling ka mag-preacher, kung hindi masusunod ang kalooban ng Diyos, kapatid, di na kita pananagutan, pero makinig ka na ngayon. Matthew 7:21-23 says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Pagdating ng huling panahon, lahat tayo haharap. Yung mga nakinig ng salita ng Diyos, sinabuhay ito at sumunod sa kalooban ng Diyos, tsak, nagbagong buhay yun. Yung nagtataglay lamang ng bagong buhay, ang papasok doon sa kaharian ng langit. So balit yung nagpatuloy sa katigasan kanilang ulo, pinangahawakan yung kanilang karunungan sa lupa,
pinanghahawakan yung kanilang kayaman at kalakasan sa kanilang paligid o influensya sa kanilang paligid, kapatid, tandaan mo ito. Ito ang maririnig mo sa Panginoon. Lumayo-layo ka sa akin. Hindi kita kilala. Ikaw na walang magaling kundi ang sarili. Ikaw na mapagkatha ng isip laban sa iyong kapwa. Ikaw na mapagbintang sa iyong kapwa. Ikaw naman daraya. Ikaw na magnanakaw, pati ako ninanakawan mo, sabi ng Diyos. Lumayo-layo ka sa akin. Hindi kita kilala. Doon ka sa kumukulong apoy sa ngoso ng Mayon Volcano. Ihuhulog. Totoo yan. Yung impyerno, nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, kumukulo dyan ang langis. Doon galing yan langis Kumukulo dyan yung mga lava na ibinubaga doon sa bulkan. Pag yung bulkan ay nagsumasabog, yung mga lasing doon sa impyerno, nagbabatuhan. Ang problema doon, wala nang kamatayan yon. Nandun na, wala nang kaligtasan doon Ang kaligtasan ay ngayon na. Ngayon na, kapatid. Hindi bukas. Ngayon na. Taas nyo ang inyong maladaladahan. Ngayon na tayo magtuwid ng ating landas. Ngayon na tayo sumunod sa salita ng Diyos. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitain na sasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na, kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, kapatid. Ngayon na. Kayamanang makamundo sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Manalangin tayo, sabihin nyo, Panginoong Hesus, salamat po muli sa inyong mga salita na sa akin ay patuloy na gumigising
sa aking mga lisyang gawa. Loobin niyo nawa na ako ay bigyan ng higit sa sapat na biyaya, nang sa gayon ang bawat salita mong binitiwan na sa akin ay pahatid, di ko lang basta pakinggan, kundi ito ay aking maisabuhay na ganap. Pagpalain niyo po ang aking magdamag. Pagpalain ang aking buhay. Pagpalain ang aking sambahayan. Turuan akong makalimot sa nakaraan. Turuan akong makapagpatawad sa lahat ng taong sa akin ay nagbigay ng sama ng loob. Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito, alay ko sa iyo ang lahat, ang aking buhay, na ikaw naman ang nagbigay. Mula ngayon, kayo na po ang masunod. Tanging salita mo ang aking lalakaran, sapagkat ibig kong di lang pagalingin, ibig kong di lang inyong pagpalain, kundi higit sa lahat, ibig kong makapasok sa inyong kaharian sa langit. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay. Tapos balik sa itaas ang ating kamay na malaya nagpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Okay. Ngayon, pag sinabi ko ang +1, kayo lang sa kamay nyo. Ha? Huwag mo na kayong hanap ng kapartner. Nakamahawaan pa kayo. Okay. Nasa kamay nyo. 1 + 1. Yan, very good. Yan. Lalakas-lakasan nyo. Ha? So, anong unang sasabihin nyo? Panginoong Hesus, nakinig po ako. Totoo yun? Kung totoo kayo nakinig, lakas-lakasan nyo, ha? 1 + 1. Very good. Pangalawa, anong sasabihin nyo sa Panginoon? Kung kayo nakinig. Ha? Susunod na ako. Kanino ka susunod? Ha? Alam mo, paya niya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, come and follow me. Yan tawag ng Panginoon sa atin eh. Come and follow me. Kaya tayo na rin, tinawag tayo ng Panginoon. So, hindi tayo tinawag para umuwi na mag-isa. Tinawag tayo para turuan upang sundin ang kanyang aral. Amen? So, Panginoon, susundin ko na ang aral mo. Anong unang sisigaw nyo? Panginoong Hesus, nakinig po ako. Pangalawa, Panginoong Hesus, susundin ko na ang aral mo. Totoo yan, ha? Okay, tatandaan nyo, naririnig tayo ng Diyos. At lahat na sinasabi natin, tatanggapin niya yon. Kasi that's a covenant. Pangako ang ginagawa natin ito eh. This is the start of a new life. Once you offer yourself to God, once you hear the word of God and receive it by faith in your heart, accept it and appropriate it to yourself. Pag sinabi appropriate to yourself, binibigay mo sa sarili mo. Iyon ang paninindigan mo. Iyon ang gagawin mo. Pag ginawa mo yun, kasama ka ng Diyos. Amen? Okay. So now we are making a covenant. If you cannot fulfill that covenant, huwag ka lang sisigaw. Ha? Pero ang tanong ko lang gusto niyo makapasok sa kaharian ng langit? Buti na sumigaw tayo. 1 + 1. 3 + 3. Very good. Kung masunod mo ang narinig mo, ano naman ang dapat hingin mo sa Diyos? Sa panghuli, yun ang hihingin nyo. Ito
ang hiningi noong magnanakaw sa cross. Jesus, alalahanin mo ako sa kaharian mo. Sabi niya nga, and not only that, you can use that word in times of troubles. Kung kayo ay nasa panganib, yan ang panalangin tawin nyo. Jesus, alalahanin niyo ko sa kalagayan kong ito. Maniwala ho kayo, mabilis ang tugon ng Panginoon. Amen. Kung tayo ay nakasusunod sa kanyang kalooban. Ano unang sigaw? Pangalawa? Pangatlo? Very good. Very good. Dahil kasakasan niya na. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay nyo. Iiwan ko sa inyo ito ang isisigaw nyo. Ito na ang araw na bigay sa akin ng Diyos. Ibig sabihin, from this day on forward, you will never be the same again. Mula ngayon, bago na kayo. Ano sisigaw nyo? Humayo kayong kasama ang Diyos. Praise the Lord. Sa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at muli nakapiling natin ang ating pinakamamahal na punong lingkod upang ibigay sa atin ang mensahe na magpapalaya sa ating lahat para tayo lalo ay maging blessed person, brother. Amen. At may uwi natin lahat, ang lahat ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon din tayo po'y kasama niya sa paraiso dahil tayo mga masunuring anak ni Yahweh El Shaddai. At ito pong kanyang mensahe na hinango po sa Luke 11:24 to 28. Hanggang sa muli po sa Ampel City, magkita-kita po tayo kada araw po ng Sabado at Martes. Sister Mary Rose Luriquez po. God bless us all. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang El Shaddai. Sigaw sa libutan, ang ngalan ay ating sinilig. Liwanag ng Diyos, sumahati, langit at lupa.